Good morning guys, it's Thursday, January 15. Nag-check muna ako ng blood sugar ko, fasting blood glucose ko 98, masaya ako doon. And update ko kayo yung A1C ko 5.5, parang wala na ako sa pre-diabetic range. Yes! So ngayon nagre-ready lang ako ng yung mga dadaling ko sa USCIS kasi biometrics ko ngayon guys. So ayun. Sana smooth lang mangyari mamaya. Ang pinapadala lang naman proof of identity at saka yung mga letters na pinadala, yung receipt notice at saka yung schedule na letter. So samahan niyo ako mamaya. Pero para sigurado, dadalhin ko yung SSN ko at saka yung green card ko. And update nga pala sa sa blood pressure ko, no. So whenever I take yung amlodipine ko na 10, ang pinakamababa ko na nakita 106/67 something, parang ganun. So I hope babaan na nila yung yung dosage ng ng maintenance meds, yung amlodipine. Kasi dati kahit uminom ako ng 10, nasa 120 range pa rin ang systolic, tapos diastolic parang almost 80. So yun. Alright guys, palis na ako. Punta na ako sa USCIS support center, na kung saan pinakamalapit na ginagawa dito yung yung mga ganyan, mga biometrics. And update ko kayo mamaya. After that, magba-brunch din ako. Sana smooth lang, no? Dala ko naman lahat. Yun lang naman, update ko kayo mamaya. That was fast guys, napakabilis. Parang napakasimpleng lang siya, office, no? Parang malaking lang siya. I mean, one floor lang naman. Konti lang yung mga tao. Ano lang yung ko, yung letter and ID. Dire-diretso sa biometrics agad. Less than 10 minutes tapos na. US citizen na ako guys. De, joke lang. Magba-brunch muna ako. So lang to, milestone to ng teka lang, ingay eh. Para sa akin milestone ito. Naalala ko yung panahon na plenano ko mag-Amerika. And nung nag-NCLEX pa lang ako, review pa lang ako ng NCLEX. Doon ko na na feel na ang hirap talagang pumunta rito. Alam mo yun, mga pagsubok, paghihirap ko sa review school, sa NCLEX review school. Hindi madali, 'di ba? Pero worth it lahat. Hanggang sa nag-umpisa kami na rito. Or should I say, yung may ticket na kami, di ba? Tuwan-tuwa kami. Tapos yung nag-uumpisa kami, yung first work namin, naalala ko lahat yun. As in, naalala ko yung una kong dating nun as an immigrant. Parang iniisip ko, ano yung pakiramdam ng tapos mo na yung contract and dumating na yung araw na nag-a-apply ka na for citizenship. Ito na pala yun. Ito na pala yun. Grabe ang bilis ng panahon, no? And I should say, worth it lahat. Worth it lahat. Well, yung appointment ko 12 o'clock, diba? Pumasok na ako dyan mga 11, bago mag 11:45. Tapos may pila, siguro mga 3 tao lang. Tapos tinitignan na ng may screener na doon kung ano yung mo, appointment mo. Sinilabas ko yung letter ko, kasi hiningi niya, tsaka ID. Tapos ako agad pinapunta doon sa sa desk. And then after na i-stamp yung yung sa letter ng ng yung schedule ko for biometrics sa N400 application, yung naturalization. So kinuha na agad ako ng babae doon sa may siya yung nasa biometrics. Kinuha na ako agad. Ang bilis. Tapos andito na ako sa sasakyan ulit. Nakabalik na ako ng wala pang 12. 12 nga appointment ko, di ba? Ang bilis lang. Eh, driving na ako sa
magpa-branch ako. Katulad nga sinabi ko na nagre-reminisce lang ako ng mga time ng mga nung first time kong ini-imagine ng ano kaya yun nga, ano kaya kapag natapos na ako sa contract and then 5 years na ako dito at nag-a-apply na ako for citizenship. So ito na, hindi madali guys, pero worth it talaga. I mean, alam mo, Amerika para sa akin is parang it can be anything. It can be anything. Kayo ba'y mahilig mag-ipon, araw-araw nagtatrabaho, araw-araw nagtataga ng puno, alam niyo yun, pwede sa inyo to. Kayo ba yung chill lang, gusto niyo ng ano lang, sakto-saktuhan lang, komportable lang, alam niyo yun, ito rin yun. Kayo ba yung mahilig mamasyal, mahilig mag road trip, perfect ng lugar na to. Kasi kung road trip ang usapan, parang hindi ka mauubusan ng kalsada dito eh. And ako kasi ano lang naman ako, laid back lang naman ako. Hindi ako yung tipong katay ng katay talaga magtrabaho. Ano lang ako, sakto-sakto lang. Ako na rin yung nag-a-adjust eh. Kung ito lang, dito lang. Parang ganun. Ayoko rin ng masyadong wala rin akong wala rin akong, I should not say motivation. Wala rin akong parang hindi ako nagmamadali. Kung anong dadating. Alam mo yun, ganun lang na akong mamuhay eh. Kami ni Nika, ganun lang kami. Parang komportable lang. No stress. Kung may kailangan bilhin, kung gusto mong bilhin to, mayroon kang medyo mahal na gustong bilhin, yun, dun lang nagpipick up, mga ganun. Pero yung yung mamadaliin mo yung mga buhay-buhay na gusto mo ma-achieve, hindi naman kami ganun. Kami yung tipong dadating at dadating din yun. Baka parang no matter what, dadating yun, hindi naman kailangan mangyari ngayon. Parang ganun lang kami. So sa lifestyle na ganun, kamusta naman? So ito, komportable, nakakaipon, hindi nagugutom. Kasi alam niyo yun, Pilipinas lang naman may ko-compare ko eh. Hirap nga dun eh, diba? Masaya pero wala kang kusing. Hindi mo, parang kung nandun ka sa atin, parang wala eh. Hindi mo yun eh. Hanggang ka na lang eh, hanggang pangarap ka na lang eh, hanggang imagine ka na lang eh. Ang sarap mabuhay dito at mamuhay dito sa Amerika. Isipin nyo, parang basta nagtatrabaho ka, ito bilang as a nurse to nagtatrabaho ka bilang nurse, no? Yung may sasakyan kang bago at saka parang alam nyo yun, kung kayo ba yung tipong gusto ng ganun at nagre-rent kayo, may space kayo, di ba? Parang mamuhay ng libre eh. Kasi sa sinasahod natin dito, parang yung fraction ng sahod na yun is, alam niyo yun, may kaya, may pambayad ka ng ganun, may pambayad ka ng ganito. Parang ang namumuhay dito na na may ganito, may sasakyan, may sariling space, at nasa diskarte mo na yun. Kung gusto mo, dalawa trabaho mo or masipag ka kumuha ng mga extra shifts, gusto mo mag-ipon agad, makabili agad ng bahay, nasa iyo yun, in time, ang bilis. Basta ang sarap mabuhay dito, promise. Ako, ikukumpala ko yung sarili ko sa Philippines. Wala, hindi ko matitikman to. Sigurado ako na galing pa sa bulsa ng magulang ko, kung alam niyo yun. Ito hindi, parang na-imagine ko lahat ng mga hawak ko galing pala sa akin to, no? Galing pala sa pagtatrabaho ko, lahat ng mga komportable.
Kaya kayo, huwag na kayong magdalawang isip. Marami na kaming nagpa-vlog dito na inaano sa inyo. Pino-forecast sa inyo kung anong ma-achieve nyo dito, anong pwedeng magkaroon din kayo, di ba? Oh my god, ang lamig. Nagtataka kayo, wala si Nika, no? So, hindi kami sabay ni Nika. Ako yung nauna kasi medyo nagka-problema yung online account niya. Ni-retrieve niya. Hindi niya alam kung bakit parang nawala yung account niya. So, pina-retrieve niya. And then, buti na lang nung nag-apply siya for N400. Nagano naman, lumusot naman. So, natapos niya. And then, nakapag-bayad na rin siya. So, yung schedule niya next week yata. Sasamahan ko siya for biometrics. Alright guys, kakatapos ko lang mag-brunch. Napalamon ako ngayon. Nagpa-fay ako ngayon. Actually guys, nagano ako, carb cycling yung tinatawag. So, may mga araw na high carb ako, may mga araw na low carb, high protein. May mga araw na medium, pantay. Pantay ang carb and protein. So yun, ang lamig, grabe, 20s yata yung hangin. Ay. And quick update nga pala dun sa sa dialysis journey ko. So second week ko ngayon, ongoing second week. Bukas Friday. Kasi Monday, Wednesday, Friday ang ang training days ko. So far so good. Ayokong pamadaliin ng preceptor ko. Sabi kung dadalian natin siguro isang linggo lang master mo na tong mga yung machines and pag-cannulate sabi sa akin. So dahan-dahan lang tayo, one at a time. Focus ka muna sa concepts, which is that's what I'm doing this week. Ang daming modules, grabe, ang daming modules. At saka may mga online class, live online class. Itatrack yata yun, itinitrack yun ng mga educator kung anong week ka na, and then doon igagawing available for enrollment. So pipili ka ng schedule kung kailan ka pwede para mag-sign up ka sa mga live na live na class. And na-realize ko ang dami rin palang mga bagong hire nung kailan lang Tuesday ba 'yon? Nung Tuesday naka-attend ako ng dalawang class, which is dapat tatlo. Na-miss ko yung isa, akala ko kasi parang the next day pa. So nung naka-enter ako sa sa group group class na 'yon online. Katatapos lang ng yung na-miss ko. Pero buti na lang ni-reschedule. Nakapili ako ng date ng anong convenient sa akin. Dapat i-reschedule ngayon, sabi ko meron akong important na gagawin ngayong araw. Pwede Friday, which is papasok ako sa training bukas dun sa dialysis unit. May kiusap na lang ako kay sa preceptor ko na hanggang tong oras break room lang ako para maka-attend ng yung online class na yun. Well, proactive ako sa sa training. Kahit hindi pa ako pinapag-try sa machines or mag-cannulate or kung ano man, nagtatanong-tanong talaga ako sa mga concepts and yung sa mga machine. Tinatanong ko bakit nangyayari to, anong gagawin kapag ganito, anong gagawin kapag anong ginagawa kapag bumababa yung BP, hinihinto nyo ba or may pinipindot kayo, yung mga ganyan. So may natutunan ako kapag pag bumababa yung BP. Parang 3 things pwedeng mag-order na bigyan ng normal saline na bolus na kahit man lang 100 ml or depende sa nephro, and depende na rin siguro sa pasyente kung kung may kung risk pa siya mag fluid overload dahil kung meron siyang CHF. Meron pa yung ino-off yung ultrafiltration, yun yung parang fino-force na mga na fino-force yung
yung mga laman ng dugo, mga cells na mag-cross doon sa sa dialyzer, which is para ma-filter, para ma-force na mag-filter. Yun, ino-off yun kasi medyo malakas pala ang pull nun. And meron din kailangan ng doctor's order na babaguhin yung temperature ng ng machine. Parang bababaan yung temperature para tumaas ng konti yung blood pressure. So, ang dami ko rin natutunan, no? Mga concepts, tsaka nanonood ako anong ginagawa nila doon, anong para saan to, yung mga linya-linya ng mga ng mga tubings doon, saan papunta yung mga yun, mga ganito, mga acid, tsaka yung mga bicarb. Nakakaano lang, promise, nakaka amazing, no? Ang galing ng nakaimbento ng machine na yan. Ini-extend yung buhay ng isang tao na sira na yung kidney. Na which is anytime talaga pwede nang bawian kapag hindi na dialysis. At saka parang doon ako nagpapasalamat kapag minsan na pag naiihi na ako, parang dati kasi parang no, parang burden kapag nasa bedside ka, parang pag naiihi ka, naiinis ka na parang ano ba yan? Ang dami ko pang gagawin tapos naiihi pa ako. So ngayon ko na napapahalagahan yung yung meron ka pang urge na umihi at meron ka pang nailalabas na na waste from your body, no? Sobrang amazing lang ng mga kidneys natin. So yun lang, bukas update ko kayo kung pagtatry ako. Sabi ng preceptor ko, pagtatry daw niya ako mag-cannulate kasi sabi ko, ate, nako-curious lang ako anong ang kakapain kapag yung sa mga fistula or graft. Nako-curious lang ako. Or baka pwedeng pakapalang ako para alam ko lang kung ano yung pakiramdam ng ano yung tinutusok nyo dyan. Kasi all my life, sa nursing career ko, puro ugat lang ang hinahanap ko. Ayan. So, yun lang ang aking reference ng ng pagtutusok ng pasyente. So, na-curious lang ako ano yung kinakapa niyo dun sa fistula. Gusto ko rin maramdaman. So, sabi niya sa akin, sige pagta-try kita sa sa Friday, which is bukas 'yon. So, tingnan natin. Na-excite na ako.